lahat naman ng atleta natin, bigyan na natin basta nag-Olympian. Bigyan natin tig 1,000,000. Di ba? Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time na panonood, please click mo na yan, Jeremy's TV. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yun for today's video, mga Pilipinong atleta ng Olympians, di ba? O sa Olympic guys, ano, kaya naka-Pilipinas tayo. Mabuhay sa inyong lahat. Maraming salamat at nabuhay kayo ng karangalan, lalo na kay Yulo, di ba? Kila Nesty Pitesio at Ira Villegas, di ba? Salamat sa kanila. At Pangulong Bongbong Marcos, binigyan ng tig-1,000,000 lahat ng atleta guys. Yan, palakpakan tayo dyan kay Pangulong Bongbong Marcos dahil talagang magandang balita to para sa kanila, di ba? Kasi kararating lang nila galing ng Paris at dumiretso sila sa Malacanang guys. Di ba? Sa hirap, di ba? Mga pagod, yung training nila, hindi nila kasama yung kanilang mahal sa buhay, sakripisyo, at yung makarating ka lang, di ba? Sa maging qualified ka lang sa Olympic, malaking bagay na. Kaya kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos yan guys, ang kanilang hirap. Kaya sa kabila ng maraming negative na balita sa ating bayan, nandiyan yung pogo, di ba? Yung poverty, kalamidad, at narito meron tayong good news, di ba? Sa ating mga kababayan atletang mga Olympians, di ba? Kaya narito binigyan sila ng parangal, tapos nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos at yun na nga, binigyan ng tig-1,000,000, pero siyempre malaki yung kay Carlos Yulo, 20 million yun guys, kasi ang premyo, diba, sa gold is 10 million, sa silver is 5 million, at sa bronze is 2 million. Kaya napakasarap maging Pilipino sa kabila ng maraming challenges, pagsubok. Eto, may magandang balita ang ating mga kababayang nagsikap na pinaglaban ng ating banderang Pilipinas guys, di ba? Kaya mabuhay po kayo, maraming salamat, at sana marami po mga atletang nakakakuha ng ginto. Kahit hindi Olympic guys, sa mga international, Southeast Asian, at kung ano na po mga tournament sa ibang bansa. Kaya narito guys, panoorin natin yung seremonya, yung sinalubong sila at binigay yung tig-1,000,000 piso ng bawat player at saka yung coach guys. Siyempre kailangan may effort din yan, di ba? Binigyan ng tig-1,500,000. Alright? So, mabuhay po, umuli, Carlos Yulo, at lahat ng atletang Pilipino at mga coach. Okay? Or pasok!
ito ay kinakailangan. One more time, let's hear it for our Olympians. Maraming salamat, Ginoong Tolentino. Ngayon man po, para po magsalita sa ngalan po ng lahat ng mga atleta, tatawagin naman po natin ang ating two-time Olympic gold medalist, Carlos Yulo, para po magbigay ng mensahe. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay Nakakakaba. kinakailangan. Mas nakakakaba pa to sa sa performance ko. Okay. Maraming salamat po sa mga taong nagdasal po, nag-take ng effort, magpuyat para panoorin po yung Olympics at masaksihan po yung mga pinag-trainingan po namin ng mga atletang Pilipino po. Gusto ko po magpasalamat sa pagbigay po sa amin ng training camp sa Mets po. Sobrang laking tulong po nun sa akin. Nakapag-adjust sa oras. Nagamay din po yung weather. Kaya sobrang laking bagay po sa akin po yun. Na nakakonekta po sa gintong medalya po. Maraming salamat po sa POC kay Ma'am Cynthia, Gymnastics Association of the Philippines. Siya po yung nag-handle po sa amin and nagtaguyod po sa gymnastics po. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Cynthia. Grabe po yung support na binigay niya po. Siyempre sa lahat po ng atleta po, sobrang proud po ako na pinaglaban po natin, binigay po natin yung best natin sa lahat po. Dugot pawis yung inalay natin. Di pa nagsisimula yung competition, sobrang proud na ako sa inyong lahat. At ngayong tapos na yung competition, i-celebrate natin yung mga nakuha nating resulta at mas galingan pa natin sa mga susunod na mga competition. Maraming salamat po. God bless you all po. Maraming salamat, Carlos Yulo. A little bit now. Ladies and gentlemen, magandang gabi sa inyo lahat. Unang-una sa lahat, sa ating mga atleta, sa inyong mga pamilya, welcome sa Palacio. And the honor is mine. The honor is ours to be able to welcome you, such achievers who have kumbaga sa pinapaganda ninyo at pinapatingkad ninyo ang pangalan ng Pilipino. Makita kayo. At yung performance ninyo na naging bunga, isip lang ninyo yung event ninyo. Pero yung performance ninyo, may malaking kahulugan yan. It means a lot. May malaking kahulugan yan para sa amin dito na nanonood sa inyo, na sumisigaw at nagsusuporta sa inyo. And that's why it was for me I think we should recognize not only the athletes, although they are, of course, deserving of recognition, but also all the support group. Over the years, hindi nangyari ito dahil nung last year nag-decide ka mag-sports. Matagal-tagal ito. Lalabanan mo, you go through injury, hindi ka makabiyahe dahil walang pambayad ng pamasahe to go abroad, to go to the international competitions. All of these, and yet you come through. And yet you have shown the spirit of the Filipino, the determination of a Filipino, and the excellence of the Filipino spirit. And that's what you have shown for us today. And for that, iniisip ko kanina, nung nangyayari ito, sabi ko, ano kayang pwede nating maitulong sa ating mga atleta, sa ating mga tumulong sa kanila. Habang nanonood ako na news, sabi ko, mayaman na ito si Kaloy. Daming perang binibigay, kung ano ito. Sabi ko, isipin kayo natin, magbigay tayo ng ganito.
Meron nang nagbigay, dalawa pa. Sabi ko, oh, sige, paano natin gagawin to? So, I said, I thought that what we should do is really recognize all the athletes. Number one, all the athletes. I think any athlete, kahit sinong atleta dito sa Pilipinas o kung saan man lang, na makapag-qualify sa Olympics, mabigat yun. That is an extremely difficult achievement to have managed. So, that's why, tama-tama, nandito si Chairman lang, siyang maraming pera. So, lahat naman ng atleta natin, bigyan na natin, basta nag-Olympian. Bigyan natin tigi 1 milyon. Di ba? Ima-match pa ng Office of the President yung bibigay mo para at least matulong tayo. Bukod pa ron, dahil sa ating pangingilala sa mga lahat ng tumulong, the coaching staff, bibigyan din natin ng kalahating milyon para sa kanila. Hihinga ako ng paumanin ninyo dahil maliit lang. At alam ko na yung 1 milyong piso, halimbawa, ay ikumpara mo sa inyong sakripisyo. Ikumpara ninyo sa inyong pinagdaanan. Ikumpara ninyo, napakaliit lang. Pero ngayon lang, ito yung gagawin natin. Ngayon, sabi ko nga, marami na tayong ibinibigay na material things. No? What I would like to now do is to ask our athletes, our coaches, all our sports organizations. Imbes na maglalabas kami ng cash, well, if you need more cash, we'll find some more. But I think more importantly, I want to be part of the development of sports in the Philippines. Na iwanan na tayo. If you can consider. If you can consider that all of these athletes who have done so well and have made us so proud, there is no official technical support from the government. They did it on their own. Siyempre, meron tumutulong. Kuminsan yung gobyerno nakakatulong. Pero walang formal na struktura para tulungan yung ating mga atleta. And that's what we are going to establish now. So, I ask all of you to tell us, what is it that you need? Saan kayo, nung sa pag-training ng mga atleta natin, saan kayo nahirapan? Ano hindi ninyo magawa na maitutulog namin? You tell us. And hopefully, if we really work together and start to prepare for not only the Olympics, of course, that's a very important one, but not only the Olympics, we start to prepare for all the international competitions that we have that are before us. And I'm sure that na magkikita ulit tayo rito sa Palasyo, magko-congratulate ulit ako sa inyo, at hihingian natin ng pera yung pagkor ulit. Sige po. Nesty Petesio will also receive an amity card from the MTRCB, valid until June 30, 2025, and travel tax exemptions until June 30, 2028, courtesy of TIEZA. Once again, ladies and gentlemen, a round of applause, please, for Nesty Petesio.
Up next, we have Ira Villegas. The citation reads as follows. Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, presents this presidential citation to Ira Villegas in recognition of exemplary performance in the 2024 Paris Olympics by virtue of her bronze medal finish in boxing, women's 50 kg, for demonstrating the Olympic ideals of excellence, respect, and friendship, thereby giving honor and pride to the Filipino nation, and for inspiring Filipino athletes to dream, aspire for, and achieve Olympic feats. Given the city of Manila this 13th day of August, in the year of our Lord 2024. Mr. President, Ms. Ira Villegas. Ira Villegas will also receive an amity card from the MTRCB valid until June 30, 2025, as well as travel tax exemption until June 30, 2028, courtesy of Tieza. Once again, congratulations, Ira Villegas. Ladies and gentlemen, a round of applause, please, for our bronze medalists. Last but not the least, the President will confer the Presidential Medal of Merit to two-time Olympic gold medalist Carlos Edriel Yulo. The Presidential Medal of Merit is conferred from an individual for gaining prestige for the country in an international event in the fields of literature, the sciences, the arts, entertainment, and other. Mr. President, Carlos Yulo. Carlos Yulo will also be receiving 20 million pesos from the Office of the President, in addition to incentives under the National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. An amity card from the MTRCB valid until June 30, 2025, and travel tax exemption until June 30, 2028, courtesy of Tieza. Thank you so much, Mr. President, as well to